Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya sa Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo ay atin pong ipinagdiwang ang Epiphany o ang pagpapakita ng Panginoon. Kanino nga po siya nagpakita? Kanino? Kay? Sino si Epifania? See? Tatlong pantas. No, yung Magi, yung wise men, mula sa silangan, naglakbay, sa tulong ng tala, ng liwanag, ay kanila pong natagpuan ang batang si Jesus, kapiling ang kanyang ina. Pero sila po, no, kumbaga, kung titingnan natin, no, hindi lang sila basta pumunta doon, hanapin yung kinaroroonan ng bata, kundi dahil sa paglitaw ng tala, ibig sabihin, mayroong tumawag sa kanila. Mayroong imbitasyon sa kanila. Dahil nga sila po ay tagapagsaliksik, no, ng pandagdag kaalaman at may kulang pa sa kanila, no, yung makilala, malaman ang tungkol sa Panginoon, kung kaya't sila po ay nakarating doon sa Bethlehem kung saan naroroon si Jesus, kung saan naroon ang Panginoon. So, ang pagpapakilala ng Panginoon sa tao ay isang imbitasyon din. Hindi ito nanggagaling sa atin, kundi ito ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya kumbaga, no, hindi mo siya makikilala kung hindi kanya iimbitahan. Naintindihan ba? Kasi no, kung sa ating pagdiriwang ngayon, lahat po ng ating mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay iniimbitahan ng Diyos na makilala siya, na kilalanin siya. At hindi naman siya no, talagang nagpapahirap para makita. No, o kaya naman gusto siya makita pero nagtatago. Hindi nagtatago ang Diyos. Pero mayroong mga tao na magiging daan na gagamitin ng Panginoon para siya ay makilala. Tingnan po natin yung
pagbasa natin. Sa unang pagbasa, itong si Samuel, no? Hindi pa niya, sabi dito, no? Hindi pa niya kilala ang tinig ng Panginoon. Kasi sa lumang tipan, wala pang anyo, wala pang nakakakita sa mukha ng Diyos. Boses lang. Kaya nung siya po ay nakakarinig ng pagtawag, no, nalilito pa siya. Kung kaya, sa tulong ni Eli, no, ay ginabayan siya at sinabing, kapag narinig mo, sabi nga, marahil ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Kaya kung marinig mo ulit, ito ang sabihin mo, naririto ang iyong alipin, magsalita po kayo. At yun doon na nagsimula no, ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa ating ebanghelyo, naririto si Juan Bautista. Nakakilala at kinilala niya si Jesus. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanyang mga kasamahan, ito ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, ito na ang Mesiyas. Ito yung hinihintay natin. Nakilala ni Andres, ito si Jesus, pinuntahan ni Jesus, pinuntahan ni na Andres at inimbitahan sila ni Jesus, ali kayo para makita ninyo. Come and see. Nung makita na nila kung nasaan si Jesus, si Andres pumunta sa kanyang kapatid na si Simon. At dahil doon, nakilala ni Simon si Jesus. Na makilala ni Jesus, no, itong si Simon, doon rin nagkaroon ng pagbabago. Kaya mula, sabi dito, no, ipapangalan na sa iyo ay Cephas, Pedro, bato. Dahil siya yung magiging pundasyon din, siya ang magsisimula, mamumuno sa simbahang itatayo ni Jesus. Tingnan natin ulit, no? Nang makilala ni Samuel ang tinig ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Siya na ang pumalit kay Eli, siya na ang naging boses, tagapagpahayag, tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Nang makilala ni na Andres at Simon, itong si Jesus, nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang buhay. Ganito pala yung magiging daloy din at magiging buhay natin. Unang-una, inimbitahan tayo ng Diyos. Kaya tayo naririto, may nag-imbita sa atin. Pupwedeng sa pamamagitan ng mga kasama ninyo, sa pamamagitan ng asawa, ng anak, ng kaibigan, naririto ka dahil sa imbitasyon ng Diyos. At tinanggap natin yung imbitasyon na yan. Pero kaya tayo naririto ay nais ng Diyos na makilala natin siya. Malinaw po ba? Pero hindi dito magtatapos. Kasi kung makilala natin ang Diyos, mayroon tayong misyon na ipakilala din si Jesus sa ibang tao. Lalo na dito sa lugar natin, napakaraming tao ang hindi pa kumikilala o nakakakilala kay Jesus. Ang kailangan natin, kailangan nating kumilos. Hindi ko alam kung ilan sa mga kapitbahay po ninyo ang alam ninyong nagsisimba. O ilan sa mga kapitbahay ninyo ang medyo sa kasawiang palad ay hindi nagpapahalaga o hindi nakikita yung idudulot ng pagsisimba kapag linggo. Ilan lang kayo? No? Halimbawa, sa inyo, sa bahay ninyo, sa kapitbahay, ilang bahay mayroon dyan at ilang tao ang sa tingin ninyong wala lang. Ngayon, tulog pa. Yung iba, naghahanap buhay na. Yung iba, sasabihin na pahinga nila kasi napagod sila sa buong linggo. Hindi tayo pwede makontento
sa ganito lang. O kumbaga, sarili lang natin ang iisipin na okay na kilala ko na ang Diyos, okay na ako. Hindi Meron laging kaakibat na misyon ang pagpapakilala ni Jesus sa tao. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayong mga nakikipag-isa kay Kristo ay kasama ng Espiritu Santo. At gamitin natin, sabi niya, gamitin natin ang ating mga katawan upang maparangalan ang Diyos. Napaparangalan natin siya kung siya po ay ating naipapakilala. Maraming paraan para maipakilala ang Diyos sa ibang tao. Kung kilala mo talaga. O sabihin natin, sa kung saan mo level kakilala ang Diyos, doon tayo magsimula. Sa social media, o ano man, sino man ang mga nag-views ng inyong mga social media, gamitin mo ito para maipakilala mo rin si Jesus na nakilala mo dahil sa kanya ring pag-imbita sa atin sa pagdiriwang na ito. Amen?